So with that being said, mag-proceed na tayo dun sa Millionaire Financial Foundation. Ito yung Millionaire Financial Foundation. Napaka-importante nito. So imaginein nyo na lang na parang sa pagtatayo ng bahay, di ba kailangan ng magandang pundasyon? The more na mataas ang isang building, the more na malalim dapat ang pundasyon niyan para hindi siya basta-bastang tumumba. Okay, so itong ituturo ko sa inyo na Millionaire Financial Foundation, kapag mali-mali yung, ito by particular order to, kapag mali-mali yung inuna mo, doon magkakaleche-leche yung buhay mo. Okay, doon magkakaleche-leche ang iyong finances. Kasi marami dito sa ituturo ko sa inyo na ito, mali-mali rin yung nagawa ko before at ako mismo yung naka-experience na tama talaga na kailangan mo talagang sundin yung pagkakasunod-sunod. Okay? So in particular order ito ng importance. So number 1, pinakang importante na pundasyon sa simula. Okay? Ay increase cash flow. Ito yung pinakang importante na pundasyon sa simula. Cash flow. Cash flow is king. Palagi nyo yung tatandaan. No? Cash flow. So, ibig sabihin yung pumapasok na pera sa'yo consistently, whether galing yan sa trabaho mo or galing dito sa negosyo. Nagpa-passive income ka sa negosyo, di cash flow yun, part ng cash flow mo. Basta yung assets mo, yung nagbibigay sa'yo ng pera, yung nagbibigay sa'yo ng cash flow. Kaya di ba ang turo ko sa mga part-timer, huwag ka bigla-bigla mag-full-time, lalo-lalo na kung breadwinner ka, kasi mapuputol yung cash flow mo eh. Mapuputol yung cash flow mo na sumusuporta sa pamilya mo. Dito sa negosyo, hindi naman consistent pa yung cash flow sa simula eh. Pero kung consistent na yung cash flow mo at confident ka na consistent yung cash flow mo at the same time confident ka na kaya mong mabigyan ng mga pangangailangan ng pamilya mo kahit na wala na yung trabaho mo, that's the time, pwede kang mag full time. Pero once na nag full time ka na, wala nang balikan yan. Hindi pwedeng yung babalik ka kapag hindi pwede yan yung parang pagka sumubo ka ng mainit, iluluwa mo. Hindi pwedeng ganun. Lulunukin mo talaga. Wala nang balikan. Kasi kung ang iniisip mo kapag hindi naging okay yung pag full time ko, babalik na lang ulit ako sa trabaho. Wag na wag kang mag full time kapag ganun. Pag ganun yung way of thinking mo, yung may may exit. May plano ka para maka-exit, mayroon kang plan B. Walang mangyayari sa iyo. Okay, babalik ka kasi doon pa lang in the first place, before ka pa lang mag full time, inexpect mo na kagad na babalik ka ulit. So ganun talaga yung mangyayari. Palagi niyo tatandaan, part ito ng training pagdating sa law of attraction. To desire is to expect is to achieve. Kung ano yung ine-expect mo, yun talaga yung mangyayari. At hindi ine-expect ng conscious mind mo, kundi ine-expect ng subconscious mind mo. Okay? Nangyari na ba ito sa inyo yung ine-expect mo na ganito yung mangyayari, hindi nangyari, na disappoint ka? Kaya ayaw mo na mag-expect kasi nadi-disappoint ka lang? Kaya ka na-disappoint kasi ang ine-expect mo ay ine-expect ng conscious mind mo. Pero yung ine-expect ng subconscious mind mo, kabaliktaran nun. Kaya yun ang nangyayari. So kung sa simula pa lang, plano mo mag full time, tapos sa subconscious mind mo, nakapasok na dyan na pag hindi naging okay, babalik na lang ako sa trabaho, yun ang mangyayari. So na-predict na kagad yung future. Galing, no? Okay, so ganun yan. Napaka-importante cash flow. Kaya di ba ito yung tinuro ko sa inyo? Mag-focus ka sa pag-increase ng cash flow. Number 2 is HMO or healthcare. Healthcare, ito ay yung tinatawag na short term. Like, halimbawa, kung wag naman sana mangyari, knock on the wood, ma-hospital ka, ganyan, meron magbabayad ng, hindi ikaw yung maglalabas ng cash pagdating sa healthcare mo. May mga gantong provider, like yung mga MaxiCare, diba? Yun yung alam ko na sikat na healthcare provider, and PhilHealth, importante PhilHealth, na meron ka nun. So para kung sakasakali man magkaroon ng hindi magandang pangyayari, diba, hindi ka na mag-iisip kung saan ka kukuha ng pambayad sa ospital. Hindi natin maiiwasan yun Palagi nyo tatandaan to. Dati kasi ang mindset ko dito, including pati na rin doon sa mga susunod, which is dito isasama ko na rin, ang sumunod is insurance, life insurance. Okay, life insurance. Pangit ng sorry. Okay, life insurance. Ang mindset ko kasi dito mali, dati. Akala ko, iniisip ko dati, bakit ako magaganyan? Hindi pa naman ako mamamatay, yung bata-bata ko pa. Tanga-tanga na nga. Kasi nga, uneducated ako pagdating sa ganyang bagay.
Pero na-realize ko, hindi naman kasi about yun sa ganun. Kahit kasi gaano ka positive thinker, kahit gaano kataas yung pananalig at paniniwala mo sa Diyos, kahit araw-araw ka nagdadasal, minuminuto ka nagdadasal, linggo-linggo ka nagsisimba, no, mangyayari at mangyayari yung mga bagay na di inaasahan. Hindi natin maiiwasan yung mga ganon. So at least, prepared tayo at the same time, meron tayong peace of mind. Yun ang purpose talaga nito eh. Meron tayong peace of mind. Na kung sakali magkaroon ng emergency, hindi ka na magkaaligaga, saan ako kukuha, anong gagawin ko, saan ako kukuha ng ganito, saan ako utang. Kasi ganun ang ugali ng Pinoy eh. Kung kailan nandiyan na yung emergency, tsaka pa lang. Hindi marunong mag-prepare. Mo, ano nangyari nung pandemic? O, di ba? Haya-hayang buhay. Masyadong kampante. O, sinapak tayo ng mundo. Nalaman kung sino yung mga taong prepared at kung sino yung hindi. Lumabas kung sino yung totoong mayaman at kung sino yung hindi. Di ba? So yun yung palagi natatandaan. Yun ang purpose niyan. Especially pagdating sa life insurance, lalo na kayong mga magulang. Mas kailangan nyo to kaysa sa akin. Kasi bata pa talaga ako eh. Pero meron ako niyan. Lalo na kayong mga magulang kasi may mga maiiwanan kayo. Ano ako ba? Sino ba maiiwanan ko? Si Grace. Pag ako biglang kinuha ni Lord, si Grace lang naman yung maiiwanan ko eh. Yung the rest, hindi naman nila ako kailangan eh. Diba? Sa family ko, hindi naman nila ako kailangan. Mas kailangan nyo to para sa mga anak nyo at sa mga maiiwan nyo, life insurance. Hindi para sa inyo yan. And na maganda kasi sa life insurance, especially, ang kukunin nyo is yung may VUL. VUL meaning is yung may kasamang investment para hindi patay yung pera. Okay? Actually, meron rin ganun na HMO eh, na hindi patay yung pera. So, magbibigay na lang ako ng mga recommendations siguro after nitong training or maglalagay ako sa replay nitong video na ito, maglalagay ako ng mga links, buttons sa ilalim ng video para mapuntahan nyo yung mga pwede kong i-recommend sa inyo. So, una, increase cash flow. Ikalawa, short-term healthcare. Ikatlo, life insurance. Okay. So, ito kasing ito palagi yung tatandaan na pagdating sa cash flow, konting recap. Kung gusto mong kumita ng malaki, magbenta ka ng product. Kung gusto mong kumita ng mas malaki, mag-build ka ng organization. Kung gusto mong yumaman, gawin mo siya parehas. Okay, yun ang pagdating sa increase ng cash flow. So sa HMO, yun. Para hindi ka na mag-isip kung sakaling ma-hospital, hindi mo na kailangan isipin kung saan kukuha ng pera. Life insurance naman is what if yun nga. What if bigla tayong kunin ni Lord na hindi natin inaasahan? Kasi wala naman kahit na sino sa atin nakakaalam eh kung kailan tayo kukunin. At least prepared. And once again, peace of mind. May peace of mind ka. Yun talaga yung binabayaran natin pagdating dyan. Yung mga taong mahirap or mayroong poor mindset, ang tingin nila dito sa mga to, life insurance, HMO, is gastos. Hindi nila may tapos yung pagbili ng cellphone, yun ang investment, ganun ba? So hindi. Nandito yung ito yung totoong investment. Okay? So kung ikaw ay katulad ko na binata pa, hindi mo kailangan mag-invest ng malaki dito sa life insurance. Hindi mo siya kailangan mag-invest ng malaki unless kasi kasi katulad sa life insurance ko na may VUL, no? Pina-customize ko kasi 'yon na mas malaki yung investment side kumpara sa critical illness and death benefit ko. Bakit? Kasi bata pa ako eh. So sa inyong mga may edad na, sa inyong mga may mga mas matanda sa akin, hindi ko pwedeng sabihin na ganun din dapat yung gawin niyo. No? Kasi mas may edad kayo sa akin eh, mas matanda kayo sa akin. Ako bata, malusog, malakas pa ako. And wala pa akong sariling pamilya. Kaya doon ko siya kinostomize ko siya doon sa mas malaki yung investment side kumpara sa death benefit. Okay, kasi kung sakali man na bigla nga akong kunin ni Lord, yung maiiwan ko naman, yung magiging beneficiary ko naman, sapat naman yung makukuha nila eh. Kasi nga hindi naman ganun kalaking responsibilidad ko sa family namin. Okay, parang mas malaki pa nga responsibilidad ko sa Team Genuine kaysa sa family namin eh. So yung family ko independent. Yung nanay ko hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin kasi doon ko talaga naman yung kasipagan. Yung mga kapatid ko, mas bata sa akin, meron rin naman sila mga pinagkakakitaan, hindi nila ako kailangan talaga. At saka yun nga, pinalaki kaming independent. Okay? So yan yung ikatlo. Number 4, na priority mo is debt freedom. Makabayad sa lahat ng utang. Okay. Ano ba yung pinakang root cause ng utang? Usually, disiplina sa sarili. Yun talaga yung root cause ng utang madalas. Disiplina sa sarili, disiplina sa paggastos. Di ba? Kung hindi ka nga aware dun sa kung saan napupunta yung pera mo, that's the time na magkakautang-utang ka. Kasi hindi mo nga alam kung saan napupunta yung pera mo, nawawala, di nagkakautang-utang ka. Or
palagi kang kulang talaga. Kahit anong tipid mo, hindi solusyon yung pagtitipid. Katulad nga ng tinuro ko sa inyo. Kahit anong tipid mo, tataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Lalo na kung lumalaki yung pamilya mo, tataas ng tataas yung mga gastusin. Kaya hindi tipid ang solusyon. Ang tipid is, increase your cash flow. Okay? Nandito naman na kayo, so yun na yun, increase your cash flow. So paano mo mababayaran yung mga utang mo? Ito yung mga tips ito na nakuha ko dun sa book ni Chinkitan na Till Death Do Us Part, which is maganda rin yun. Malaki na itulong sa akin nun para makabayad sa mga utang. Kasi yun nga, nagkautang-utang ako dati, umabot 100,000. Diba? Ito yung mga ginawa ko para makabayad sa mga utang na yun. Hindi dito lahat ginawa ko, pero yung iba dito ginawa ko. Okay, so number one, pwede mong gawin is pwede mong i-liquidate yung mga asset mo. Meaning, yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, ibenta mo na. Yung mga sa savings mo, no? Pansinin mo, wala pa dito yung savings. Ano madalas ang inuuna ng tao? Savings, investment, palpak. Kaya palpak. Di ba? Pansinin mo, wala pa yung savings dito ha. Debt freedom. So, kailangan unahin mo yung utang na mabayaran kaysa sa savings. Kung meron ka mga investment, i-liquidate mo yon, ibayad mo sa utang mo. Lalo na kung pinagkakautangan mo lang naman is tao. Or mas madali pag tao lang pinagkakautangan mo, unlike sa mga credit card, yung may mga interest talaga. Mga companies yung pinagkakautangan mo. Kasi nagko-compound yung interest nun eh. At kahit anong gawin mo, kung hanggat hindi mo nababayaran yun, over time, pahihirapan ka ng pahihirapan nun. So, huwag yung patagalin yung mga ganong klase ng utang. And at the same time, ito yan na, isa pa, kapag may tao na masama ang loob sa inyo dahil hindi nyo binabayaran sa utang, negative energy yung pinapasa nila sa'yo, hindi rin maganda yon. Nakaka-apekto rin yun sa'yo. Nakaka-apekto rin yun sa productivity mo. Okay? Kasi binibigyan kanila ng negative energy, hindi maganda yung pakiramdam nila sa'yo. So parang para silang nag-a-attract ng pangit para sa'yo kasi nga hindi mo sila binabayaran. Okay? So once na nabayaran mo na yung mga utang mo, make sure na wag mo nang uulitin yung same na pagkakamali. Gastos dito, gastos doon, kahit hindi mo naman talaga kaya. Okay? Ngayon, pagdating din sa mga utang, be devoted sa pagbabayad hanggang sa maubos mo yung utang. Okay? Kailangan mo, ito, pwede mong kausapin. Kung halimbawa, tao yung pinagkakautangan mo, pwede mo sila kausapin. Pwede bang hulug-hulugan kita? Kasi hindi ko kayang bayaran pa ng buo. Kung sakaling hindi mo kayang bayaran ng buo, pwede bang hulug-hulugan kita para at least makabayad na ako sa'yo? Yun, madalas, sa pagtao yung kausap mo, ang gusto lang naman talaga nila magbayad ka eh. Papayag at papayag naman yan eh. Usually, ganun. Kaya sabihin mo, kahit hulug-hulugan ko siya, basta tuloy-tuloy. Magbigay ka lang ng commitment and date kung kailan mo siya babayaran ng babayaran. Next is practice mo yung frugality, which is yun nga, sa simula magtitipid ka talaga. Habang hindi pa nagmamature itong cash flow mo, habang hindi pa lumalaki, habang hindi pa nagpapassive yan, kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo. Delayed gratification yung tawag. Okay? Instant gratification, yung kabaliktaran nun is gusto mo agad-agad makuha yung mga bagay-bagay kahit hindi mo pa naman kailangan to the point na nangungutang ka. Doon pumapalpak. So, delayed gratification muna. Alam nyo ba kung gaano katagal yung tiniis ko para mabili itong mga laruan ko ngayon? Kasi dito lang, yun lang naman ang gusto ko. Simple-simple lang ng pangarap ko mula pagkabata ko. Ang gusto ko lang naman talaga magkaroon ako ng sarili kong gaming PC. Hindi pa uso yung mga kino-customize eh. Customized build. Dati is yung mga, yung mga maliliit na lang na PC lang kasi anong taon ba yun? 2000? Mga 2005, mga ganyan. Simula bata pa ako, yun lang naman talaga yung gusto ko. Hindi naman ako kayang bilhan ng magulang ko. And naaalala ko, nung bata ako, paulit-ulit ako hindi ko nga alam kung saan nilagay nung nanay ko eh. Pero alam ko kasi tinatago ng nanay ko yung mga ganon. Paulit-ulit ako nagdo-drawing gabi-gabi ng computer set. Bata pa ako, nag-vision board na ako nung hindi ko alam. Paulit-ulit, hindi ko makalimutan yun. Paulit-ulit ko siyang dinodrawing. Wala lang, ang saya ko lang pag ginagawa ko siya. Nagdo-drawing ako ng computer set, gabi-gabi. Kaya sana nga tinago ng nanay ko yun eh, para maipakita ko sa inyo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ilang taon, ilang dekada yung hinintay ko bago magkatotoo. Nung nagsimula ako sa negosyo, kailan ako nagkaroon ng laptop? 2015 din. 2015. 2015, yung laptop na yun, pinangutang ko pa yun sa kapatid ko. Kasi ang nasa isip ko, investment yun eh. No, investment yun. 16,000 ko nabili sa Green Hills. Sinamahan pa ako ng dati kong mentor.
Kasi yung dati kong mentor marunong sa pagtingin sinabi niya, baka kahuyin kasi, baka kahoy kasi yung mga ibigay sa akin. Kaya sumama siya para ma-check yung laptop. At inisip ko, investment yon. At dun sa laptop na yon, actually yung laptop na yun, nandun na kay Coach Jericho nyo binili niya. Kasi binenta ko na hindi ko na kailangan Meron na akong gaming PC, meron na akong bagong laptop na, ano mo yun, yung laptop ko na, nakita na yun ng ibang mga leaders na ang liit, tapos ang nipis, parang tablet lang. Magkano ko nabili? 45K. Isipin mo yung mga ganun. Gano'ng katagal yung tiniis ko para mabili yan? Kailan ko nabili yon? 2019. Diba? Kailan ko nabili yung PC set ko? 2018. Itong PC set ko na to. So 3 taon na rin pala to. 2018. 2015 yung laptop ko na inutang ko pa na hinulug-hulugan ko sa kapatid ko para mabayaran ko. Iniisip ko investment yon. Tingnan mo, dun sa laptop na yun, dun nang galing yung Team Genuine, Ethical Nation at Serrano Academy. And the rest, dun nang galing yun sa laptop na yun, dun nagsimula. Yun ang good debt, di ba? Balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Yun yung magandang utang. Okay? So nilubos-lubos ko yun. Yun yung nagbigay sa akin ng limpak-limpak na pera. Okay? So unahin nyo na mabayaran yung mga utang nyo para walang ibang tao din na may masamang tinapay sa inyo. Okay? And at the same time, focus on earning more. No? Bayaran mo yung mga utang, maging faithful ka sa pagbayad para hindi maharangan yung blessing mo and focus on earning more. Okay? So napaka-importante. Next, dito na papasok si tinatawag na emergency fund. Emergency fund or savings. Okay, savings. Ngayon, ito yan. Isa sa mga natutunan ko sa mga milyonaryo, hindi talaga sila nag-iipon ng sobrang laki. Okay, hindi sila nag-iimbak ng sobrang laki sa bangko. Pinagagalaw nila yon. Meron kasi tayong tinatawag na law of circulation Hindi ko na masyadong i-ano sa inyo kasi medyo mahaba-haba rin yung training na yun. Law of circulation, ibig sabihin, kailangan ang isang bagay is patuloy na umiikot ng umiikot. Hindi siya pwedeng hinahawakan mo lang. Pag ang pera is, di ba may, ewan ko na ano na sa inyo, na naituro na sa inyo yung tungkol dito na pag yung pera, ang pera hindi dapat ganito yung hawak mo, hindi rin naman ganyan. Dapat ganito lang. Naituro na ba sa inyo yung ganun? Hindi ka dapat masyadong kapit na kapit sa pera kasi hindi makakahinga yung pera sa'yo. Hindi naman masyadong ganyan kasi palaging tatapon. Dapat ganito lang para nasasahod mo ng maayos. Okay? So, naniniwala ko na ganun din pagdating sa tinatawag na law of circulation. Kailangan yung pera, patuloy siya ng umiikot. Patuloy siya na nag-flow. Kaya yung mga totoong mayayaman, marunong silang magpaikot ng pera, which is tinuro ko na rin sa inyo. Yung paikot system, di ba? Nabinigyan ko na kayo ng idea. Every time nagpa-profit ka, hanggat hindi mo nakukumpleto yung 7 accounts mo, hindi mo na ma-maximum yung lahat ng accounts mo into LP, no? Paikutin mo lang yung pera mo hanggang sa umabot doon. And once na nandun na, that's the time na paiikutin mo pa rin yung pera mo through Facebook ads, through promotion, paiikutin mo pa rin yung pera mo through pagbili ng mga trainings, libro na makakapag-improve sa'yo, patuloy mo nang paikutin yung pera mo. Ang itatabi mo lang talaga is yung tinatawag na emergency fund. So ano yung emergency fund? Napakasimple lang naman ng computation ng emergency fund. Kung halimbawa sa family mo, halimbawa kung breadwinner ka or whatever, halimbawa sa family mo, ikaw gumagastos ka ng let's say 20K per month. No? Pagkain lang namin to. Tataka ako bakit dadalawa lang naman kami, bakit 20K yung pagkain namin? Palagi ko tinatanong si Grace niyan pero madami kasi binibili na pagkain. And then to, quick story before tayo mag-proceed. Kasi baka ma-inspire kayo. Naalala ko, di ba narinig nyo na ba yung kwento ko na na dumating ako sa point na buhay ko 2016? Kasi 2013, una kong ma-experience yung gutom yung wala talaga ako makain. Kasi nga napalayas ako, wala akong perang pambili. And 2016 na ulit yon. 2 beses nangyari sa akin. Dumating ako sa point na binuksan ko yung lumang ref namin sa dating bahay na tinitira namin. Tapos ang laman lang ng ref namin, pagkain ng aso. Pagkain lang talaga ng aso. Kaya sabi ko, buti pa yung aso may pagkain, ako wala. Dumating ako sa point ng ganun. And nung time na yon, pinangako ko sa sarili ko, sinabi ko sa sarili ko, dadating yung time na kada bukas ko ng rep, punong-puno ng pagkain yung rep. Punong-puno ng masasarap na pagkain. Yun yung nangyayari sa amin ngayon. Kaya siguro ganyan kalaki yung ginagastos namin sa pagkain. Pero trust me, ang saya-saya ko. Ang simple lang naman kasi ng kaligayahan ko Ang saya ko, every time na binubuksan ko yung rep namin, tapos nakikita ko ang daming pagkain, ang saya ko, sobrang saya ko.
Kasi sabi ko, hindi lang ako yung kakain nito eh. Pati kahit na sinong pumunta dito, mabibiyayaan eh. Ang sarap sa pakiramdam ko, every time na binubuksan ko yung rep namin, tas punong-puno ng pagkain. Dahil alam ko yung pakiramdam na walang laman yung rep, na wala akong makain. Diba? So, yun lang. Konting trivia lang. At least, kung sakali meron sa inyo naka-experience ng ganun, ma-inspire ka, dadating ka rin sa ganun point. So, halimbawa, gumagastos ka ng 20K sa loob ng isang buwan. Lahat na yan, bills, pagkain, lahat na. Halimbawa lang ng 20K para madaling computein. Ang emergency fund mo or ang dapat maging savings mo lang is times 6 niyan. Actually, alam ko, naituro ko na to sa ano eh. Di ba? Naituro ko na to sa Money Mindfulness. Times 6 lang. So, good for 6 months. So, ibig sabihin, dapat meron kang at least 120K lang sa iyong savings. Para kung sakaling magkaroon ng emergency, mawalan ka ng trabaho, maputol cash flow mo, lumiit sales, or whatever, which is yan, pandemya, isa na yan, makakasurvive kayo for the next 6 months at meron kang allowance na 6 months para makagawa ng paraan. Hindi ka mai-stress. Kakaisip, paano yung paggastos namin? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? So, yun ang purpose ng emergency fund. Okay? Malinaw ba? Malinaw ba? Marami ba natututunan so far? So yun, hindi ko ba nituro yun sa Money Mindfulness? Hindi ko to tinuro. Akala ko tinuro ko na to. No? So yun, ganito lang naman kasimpleng computation. O ngayon, ito yung tanong. Kung hindi ka nagma-money manager, paano mo malalaman magkano ginagastos niyo buwan-buwan? O, saan ka magko-compute? Manghula ka lang sa ere? Diba? Titingin ka na lang sa langit. Yun yun. Yun yung ibig kong sabihin. Alam ko exactly magkano gino-grocery namin, magkano gastos, bills every month. Alam ko. Kasi nandito lang, titingnan ko lang naman eh. Hindi ko memorize, titingnan ko lang. Kasi kada bayad, kada labas ng pera, kada pasok ng pera, lagay ako ng lagay. Isipin niyo, kahit sobrang busy ko sa ginagawa ko everyday, super busy sa ginagawa ko everyday, nagagawa ko pa rin yun. Bakit? Habit ko na kasi. Automatic ko na siyang ginagawa. Habit na siya. Sa ganito lang kasimple yung computation. Kung 30K ginagastos mo, basta i-multiply mo lang sa 6 months. Yun lang yung kailangan na laman ng emergency fund mo. And the rest, okay, the rest na sobra doon is yung tinatawag na surplus. That's the time pwede mo na siyang ilagay sa investment. Okay, investment. Actually, pwede namang ito eh. Para sa mga, kasi pagdating sa investment, another training pa to. I am about sa stocks, real estate, mga ganyan-ganyan, which is ituturo ko to sa iba pang module, hindi na dito. Kasi masyado nang hahaba. Pero, para at least makapagsimula ka agad sa investment, halimbawa, okay ka dito. Okay, halimbawa, okay ka dito na okay na yung, meron kang cash flow, magandang cash flow, okay na yung HMO mo, life insurance, blah, blah, blah. Pwede ka mag-VUL eh. Kung gusto mo magkaroon ng investment, mag-VUL ka na lang. Yan yung pang-tamad na investment. Meaning is, hindi mo na kailangan mag-isip. Kung saan i-invest, anong bibilhin na sa stocks, paano aaralin. Kasi mag-aaral ka na naman ng panibago dyan. Gusto mo makapagsimula agad, edi mag-VUL ka na lang. No, simple. So, nahuhuli yung investment. Okay? Itong investment na ito is yung surplus. Surplus ng iyong cash flow. Sobra na eh. Sobra na eh. Kasi hindi pwedeng manatili yan sa emergency fund kasi patay yung pera. Yung sinasabi ko kanina, kailangan nagsusirculate yan para lumaki ng lumaki. Okay? So para at least may idea kayo, okay? Babaliwin ko kayo ng konti. Ang investment ko sa ngayon, nag-i-invest ako ng 35K per month. Yan ang investment ko every month. For the past magto 2 years na. And actually, dinagdagan ko kasi dati kasi 10K lang ako. Doon ako nagsimula 10K per month. Ngayon 35 na siya. No, 35K na per month. So yung ini-invest ko every month, ang bayad na ng SUV yun. Di ba? Wala akong sasakyan. Wala pa rin ako sasakyan, hindi ako nabili. Kasi nanghihinayang ako. Sa ngayon, nanghihinayang ako kasi una-una sa lahat, hindi rin talaga ako mahilig sa sasakyan. Hindi talaga ako mahilig. At the same time, ito nga nag-usap nga kami recently ni Grace, sabi ko, pag bumili tayo ng sasakyan, saan natin gagamitin? Kasi wala naman kami pinupuntahan eh. Wala akong pinupuntahan, nandito lang ako palagi sa bahay. Sabi ko, saka na lang, pagpalaki muna pa tayo ng pera, mas palakihin pa, mas magpayaman pa tayo, to the point na kung kaya nga bilhin na lang ng cash yung sasakyan, bilhin na lang ng cash eh. Pero nanghihinayang pa rin ako pag binili mo ng cash yung sasakyan kasi depreciating asset na yan. Once na binili mo yung sasakyan, lumabas na yan ng kasa, tapyas na kagad yung 30% ng value niyan. 30% agad, kalalabas pa lang ng kasa. Sayang, nanghihinayang ba ako? Hindi ko ba siya makitaan ng value?
So iba yung sa case nyo. Kung kayo yung gusto nyo talagang travel, labas, pwede nyo yan. Ihuhuli nyo yun. Ihuhuli nyo yun. Once na, okay na checkan mo na tong lahat, check na yung lahat, that's the time, mag-luxury ka na. Nandito na yung luxury. This is optional na. Eh, bilhin mo na yung mga bagay na gusto mo. Bakit? Hindi ka na, wala ka na, hindi mo na iindahin eh. Kasi okay ka lahat eh. Okay yung financial foundation mo eh. Okay lahat. Wala kang iisipin. Diba? Eh anong alam niyo ba, tinuturo sa mga typical na network marketing companies? Baliktad. Ito yung inuuna, luxury. Basta magkapera ka, bili ka ng mga bagay na hindi importante para may pakita mo sa iba na successful ka kahit hindi naman talaga. Baliktad yung tinuturo. And madalas sa mga tao, baliktad rin yung ginagawa. Ano inuuna? Investment. Kasi nabibiktima ng FOMO, fear of missing out. Dapat mag-invest ako kasi baka malate. Oh, nung nagkaroon ng emergency, bye-bye investment. Di ba? Kasi kakainin lahat yan eh. Kapag mali yung inuna mo, kakainin lahat yung and nangyari na sa akin yan twice. Ang inuna ko investment. Kasi akala ko yun yung tama. Kasi yun yung parang yun yung sikat eh. Kaya dapat mag-invest ka daw. Pag kumikita ka na, invest ka daw. Kasi yun yung madalas marinig, especially pagdating doon sa mga financial gurus, di ba? Invest. Palpak. Okay, maganda mag-invest, pero yung set of priorities ang mali. Huli yan. Diba? Whatever position whatever age you are, kahit lalo nga pag nasa may mas edad ka na, mas importante na susundin mo to. Itong pagkakasunod-sunod na ito kumpara sa aming mga kabataan. Kasi katulad na nangyari sa akin, 2 beses nangyari sa akin, inuna ko yung investment, nagkaroon ng emergency, ubos ang investment. Nagkautang pa ako. Diba? Kasi for example, yung mga critical illnesses, like cancer, sakit sa puso, alam mo yung mga critical illnesses na nakakatakot? Eh kung ang investment mo, let's say, nakapag-invest ka 500K, eh nagkaroon ka ng critical illness, wag naman sana, knock on the wood, wag naman. No? Sapat ba yung 500K mo? Para bayaran yun? Eh heart surgery pa nga lang, magkano na eh? 1.2 million kung di ako nagkakamali. Diba? Ubus investment mo, utang ka pa. Kung meron kang healthcare, meron kang life insurance na may critical illness benefit, hindi magagalaw investment mo. Nagigets nyo? So hindi yan ang dapat unahin. Wag niyong pansinin kung ano yung ginagawa ng iba. Sundin niyo kung ano yung tama. Hindi kung ano yung ginagawa ng karamihan. Huwag kayong mag-conform sa kung ano porket ginagawa ng karamihan, porket uso, susundin mo. Hindi, sundin mo kung ano yung tama. Natuto na ako kasi based on my experience nangyari yun. No, buti naman yung emergency na nangyari sa akin ay hindi naman about sa health. Kasi talagang ang hirap pag health yung dinali sa'yo. Yeah, so, ang nangyari naman sa akin, hindi naman about sa health Yung napagsaran kami ng company, lagas. Ubus pera. Diba? Ubus pera, ubus savings, ubus investment, nagkautang, and back na naman sa zero. Simula na naman ang pagbibil. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Unahin nyo yung mga tama. Pinakang priority nyo, cash flow. Cash flow. Pag okay na yung cash flow mo, that's the time unti-untiin mo na to. Pataas. Simula dito pababa, pataas ang pag-build. And then yung luxury, once na naging okay na tong lahat. And meron ka ng surplus. Okay? So, naiintindihan ba? Marami bang natututunan so far? Marami ba natutunan? Marami ba? Once again, huwag kayong magpadala dun sa mga hype ha. Invest. Akala nyo ba networker lang yung hype? Hindi. Ito yung mga investor. Hype din yung mga yan. Especially mga nasa crypto. Kung naririnig nyo yung crypto, mga hype beast din yung mga yan. Okay, maniwala dun sa mga yon. Ito yung sundin nyo. Okay? Ito yung sundin nyo. Ito yung tama. And ito yung sinusunod ko for how many years na, and ito yung malaki na itulong talaga sa akin. Tama talaga to. Okay? So, yun ang ko sa inyo. Ang task ko sa inyo is reviewin nyo ulit yung money mindfulness, especially yung pagdating sa money manager. Sundin nyo kung ano yung sinasabi doon. Kasi kung hindi nyo madisiplina yung sarili nyo doon, mahihirapan kayo dito. Mahihirapan kayo makapag-build ng millionaire financial foundation nyo. Okay, kapag kayong mismong simpleng sa money manager, hindi nyo sinusunod. Okay, kasi very basic yun. Kumbaga sa elementary,
tinuturo basic read and write, basic MDAS, di ba? Yun ang tinuturo sa elementary. So parang ganun yung money mindfulness. Ito na yung advanced, ito na yung pang high school college na klase ng training na kailangan nyo na maintindihan. Okay, so sundin mo lang itong financial foundation na ito and you are on the right track. So yun lang naman yung ating training for today. So I hope marami kayong natutunan and make sure apply nyo kaagad kung ano yung mga natutunan nyo. Bye-bye and God bless.